Nagsisimula ang pelikula noong 1845 mula sa pananaw ng isang kabataang babae. Siya ay ibinitin sa isang puno at ipinakuang maskara sa kanyang mukha sa harap ng bayan. Sinunog siya ng mga tao at binibigkas ang isang inkantasyon habang may hawak na manika sa mukha ng babae. Ang kanyang sunog na katawan ay nakasabit sa puno. Ang eksena ay nagbabago hanggang sa kasalukuyan sa Boston, Massachusetts, kung saan ang kahihiyang mamamahayag na si Jerry. Nakatanggap si Finn ng tip tungkol sa isang bagay na nangyayari sa malapit. Humingi siya ng mga detalye at nag-iimbestiga dahil naniniwala ang isang magsasaka na ang kanyang baka. Minarkahan ng mga satanista, ngunit nalaman ni Jerry na ang anak lang ng lalaki ang nagpinta ng baka. Likuran. Pagkatapos, lumapit si Father Hagen at hiniling sa lalaki na kunin ang baka sa pag-aari ng simbahan. Ngayon, habang si Jerry ay nagsisimula ng umalis, narinig niya ang isang bulong na tumatawag sa kanya sa isang malapit na puno, kung saan nakahanap siya ng sinunog na manika tulad ng nakita sa huling eksena, na may petsang ika-31 ng Pebrero, 1845 at nilibing dito. Pagkatapos, tinapakan niya ang ulo ng manika at binasag ito. Ngayon, kumukuha siya ng ilang larawan ng lalaki na may kasamang manika at baka para makagawa siya ng magandang kwento. Sa kanyang paglabas ng bayan ng gabing yun, nakita niya ang isang dalagang nagngangalang Alice Paget sa gitna ng kalsada, dahilan upang mawalan siya ng kontrol at bumangga ang kanyang sasakyan sa puno. Pagkatapos ay nakita niya itong pumasok sa kakahuyan at nagsimulang sumunod sa kanya. Lumapit siya sa punong kinaroroonan noon ni Jerry at may binulong bago siya bumagsak. Pagkatapos ay dinala niya siya sa bahay ni Father Hagen, na tiyuhin ni Alice. Tinawag niya si Dr. Natalie Gates, at nalaman na si Alice ay bingi at pipi. Habang nakikipag-usap kay Natalie sa labas, sinabi ni Jerry na narinig niya itong nagsalita, na sinagot ni Natalie na imposible ito dahil mayroon siyang cleft-palate file dysplasia, kaya hindi niya nagawa magsalita mula pagkabata. Pagkatapos nito, ibinaba niya siya sa isang hotel at umalis. Si Jerry ay nananatili sa Banfield upang potensyal na makakuha ng isang kwento para sa kanyang mga amo na may isang relihiyoso anggulo. Pumunta siya sa simbahan kung saan nangangaral si Hagen, at sa sermon may narinig si Alice. Binubulong ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsimulang umalis, at nakita namin na ang lahat ng mga tao ay nagsimulang sumunod siya, at huminto siya malapit sa puno kung saan nakakita siya ng isang espiritu. Pagkaraang tumayo doon saglit, muling nagsalita si Alice na ikinagulat ng lahat. Sinasabi niya na narinig niya ang boses ni Mary mismo, na humihiling sa pamamagitan ni Alice na bumalik ang lahat sa puno kinabukasan. Pagkatapos, nagsagawa si Natalie ng ilang pagsubok sa kanya na nagpapatunay na nakakarinig at nakakapagsalita na siya ng maayos. Samantala, nagulat si Jerry sa kanyang dating amo, si Monica Slade, at sinabi sa kanya na mayroon siyang kwento tungkol sa isang himala na nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata. Ipinaalala niya sa kanya na siya ay tinanggal dahil sa paggawa ng isang kwento at na ayaw niyang marinig kung ano ang dapat niyang sabihin ngayon. Sa gabi, kapag natutulog si Jerry, nanaginip siya kung saan lumabas ang isang multo na babae, isang malapit na batis at gumagapang palabas. Pagkatapos, bumagsak ang isang patak ng tubig sa kanyang ulo, na gumising sa kanya upang makita ang kahalumigmigan sa kisame sa itaas. Kinabukasan, bumalik ang mga taong bayan sa puno upang tingnan kung may isa pang milagrong magagawa. Ngunit lumabas si Father Hagen at sinabing hiniling niya kay Alice na manatili sa loob. Sa tingin niya, lahat ng ito ay medyo para sa kanya, kaya walang mangyayari ngayon. Ngayon, ang lahat ay labis na nalulungkot na marinig ito, ngunit pagkatapos ay lumabas si Alice at pumunta sa punong iyon, kung saan nakarinig siya ng ilang bulong at nakita si Maria. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang batang paraplegic, si Toby Walsh. Si Alice ay nagsalita para kay Mary at sinabihan si Toby na maglakad. Sa gulat ng lahat, tumayo ang bata sa kanyang mga paa at nagsimulang maglakad. At sinimulan ng lahat na isaalang-alang ito na isang himala para kay Maria. Itinala ni Jerry ang kaganapan at ang lahat ay nagsimulang manalangin kay Maria. Ngunit sa loob ng simbahan, tila dumudugo ang estatwa ni Birheng Maria. Pagkatapos nito, nakikita natin ang mga balita tungkol sa himalang ito na ini-broadcast sa TV.
Samantala, pumunta si Hagen sa puno at nakita ang sirang manika sa lupa. Sa panahong ito, nakikita natin ang isang makamulto na aparisyon na lumilitaw na humahalik sa kanya. Nag-schedule si Jerry ng isang pakikipanayam kay Alice, kung saan sinabi niya na gustong maabot ni Mary ang marami mga tao hanggat maaari. Tinanong siya ni Jerry kung bakit siya pinili ni Mary, na tumugon siya na binibigyang boses ni Mary ang walang boses. Siya ay nanalangin sa kanya at gumaling. Binuksan niya ang sarili kay Maria at tinanggap siya. Sinabi niya sa kanya na sinabi ni Mary na namimiss niya ang kapangyarihang taglay niya noon sa kanyang mga salita at na may nakita siyang nangangailangan ng tulong niya. Sinabi niya na dapat niyang ipalaganap ang tinig ni Maria sa buong mundo. Pagkatapos, dumating si Father Hagen at sinabing gusto niyang makausap si Jerry ng pribado. Sinabi niya kay Jerry na huwag samantalahin si Alice at pagsamantalahan siya para sa mga personal na pakinabang at magsimula. Umubo ng malakas dahil sa kanyang kalagayan. Dito, nalaman natin na nag-alala si Hagen kay Alice dahil saan man pumunta ang Diyos, ang sumusunod ang bastos. Sinabi niya sa kanya na dati, kung sino man ang nakakita kay Maria ay nabaliw o namatay. Ngayon, kapag bumalik si Jerry sa kanyang hotel sa gabi, nakita namin ang isang multo na aparisyon sa likod niya. Kinabukasan, nakaupo si Jerry sa simbahan kasama si Delgard habang si Alice ay nagsasanay sa pagkanta kasama si Hagen. Nagsimula siyang magkaroon ng marahas na pag-ubo at bumagsak habang si Jerry ay tumawag ng ambulansya. Ipinatong ni Alice ang kanyang kamay sa dibdib ni Hagen at bigla siyang huminga muli ng normal. Ngayon ay parehong nagulat sina Delgard at Jerry nang makita ito. Ngunit dito ang pari ay nakakita ng isang multo sa likod ni Alice. Kinalaunan ay kumuha ng X-ray si Natalie kay Hagen at ikinumpara ito sa isa noong nakaraan at sinabi sa kanila na siya ay gumaling. Pagkatapos ay nagtanong si Jerry tungkol kay Toby, kung saan sinabi niya sa kanya na walang lunas para sa kanyang kondisyon. Ngunit ngayon ay ganap na siyang gumaling at nakakalakad ng normal. Ngayon sa paniniwalang tunay na pinagaling ni Alice ang kalagayan ni Hagen, ang puno ay opisyal na idineklara isang santuaryo at ang Banfield ay nagsimulang makakita ng higit pang turismo. Pagkatapos ay nakatanggap si Jerry ng isang tawag mula kay Monica at hiniling niya sa kanya na bumalik, ngunit sinabi niya sa kanya na siya kailangan ang posisyon ng editor dahil may awtoridad siyang makipag-usap kay Alice at makipag-ugnayan. Pagkatapos ay nakita namin si Hagen na naninigarilyo sa simbahan kung saan nakarinig siya ng ilang mga bulong at nakakita ng pumutok. Gitna ng pader. Kinuha niya ang isang libro kung saan may natuklasan siya tungkol sa dyablo at pagkatapos ay nakita namin siya. Isang misa. Kinalaunan ay kinausap ni Jerry si Natalie tungkol sa manika, kung saan sinabi nito sa kanya ang mga partikular na iyon. Ang mga manika ay ginawa upang magdala ng swerte, ngunit kilala rin sila sa pag-trap ng masasamang bagay, paglalagay. Ang imposibleng petsa ng ika-31 ng Pebrero upang panatilihin itong nakulong sa loob magpakailanman. Naglalakad sila sa parehong batis na nakita niya sa kanyang panaginip. Sinabi niya kay Natalie na nakita na niya ang lugar na ito dati, at sinabi niya sa kanya na noong 1845 naging ito, ari-arian ng simbahan. Pagkatapos ay nakita niya ang ilang mga bula na tumataas sa tubig at muli niyang nakita ang aparisyon. Sinabi niya kay Natalie na gusto niyang makita si Hagen dahil may nangyari doon na konektado. Sa simbahan, lumipat ang eksena kay Hagen na nakakita ng isang tao sa kumpisalan. Nang lapitan niya ito, narinig niya ang tila tinig ni Maria at umamin na siya ay nanawagan. Walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon, pinagnanasaan, may maruming pag-iisip, sinira ang maraming buhay, at na ngayon siya ay dumating para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na pinagaling siya nito, at sa halip na pananampalataya, iginanti niya ang kanyang pag-aalinlangan. Ngayon si Padre Hagen ay natakot nang marinig ito, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Maria iyon. Binigyan siya ni Satanas ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Natarante si Hagen at hinarap siya ng masamang multo, na nagtanong sa kanya kung sino ang mas makapangyarihan. At pagkatapos ay inaatake siya nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nang pumunta si Jerry sa simbahan, nakita niya si Hagen na nakabitin sa leeg sa isang maliwanag pagpapakamatay. Pagkatapos kunin ng mga paramedic ang kanyang katawan, nakipag-usap si Jerry kay Giles, na humihingi ng kanyang pagpapasya. Bagay na ito,
Ininterview muli ni Jerry si Alice, at sinabi niya na gusto ni Mary na ipagpatuloy nila ang kanilang trabaho doon. Tinanong siya ni Jerry kung ito ay maaaring gawa ng ilang puwersa ng demonyo, kung saan siya ay tumugon. Ang pag-aalinlangan na yun ay nagpapahina sa pananampalataya. Ngayon kapag nakarating si Jerry sa kanyang hotel sa gabi, muli niyang naririnig ang bulong, at sa pagkakataong ito ay nakikita na niya si Mary, na nawala pagkaraan ng ilang sandali. Ngayon, habang sinusuri ang footage mamaya ng gabing yun, pinabagal niya ang video upang ipakita ang isang bagay. Nakatago, ang multo ni Mary ay panandaliang kumikislap sa panahon ng libing ni Hagen. Tumingin sina Jerry at Natalie sa basement ng simbahan para maghanap ng mga record ng simbahan, kung saan nakakita sila ng mga dokumento sa Latin tungkol sa mga demonyo at mangkukulam. Natagpuan nila ang isang sipi na nakasulat tungkol kay Mary Ellen, na isang manggagamot sa kanyang panahon, ngunit kung sino man. Nag-alinlangan na magkakaroon siya ng madilim na kapalaran. Ang mga tao ng bayan ay tumalikod kay Maria. Siya ay nahuli at nilubog sa nagyayelong tubig ng Peter Quad Creek, at ipinagtapat. Nagtatrabaho para kay Satanas. Bilang parusa, isang maskara ng Birheng Maria ang ipinaku sa kanyang mukha, at siya ay sinunog. Kamatayan habang kinukulong ang kanyang espiritu sa manika na sinira ni Jerry. Tumayo si Alice sa seremonya at sinabi sa mga tao na gusto ni Mary na magtipon sila sa santuario para sa isang espesyal na serbisyo. Ngayon, naiintindihan nila na si Hagen ay pinatay dahil malamang na natuklasan niya ang katotohanan. At na ang mga himalang ito ay hindi mula sa Diyos, ngunit si Mary Ellen na sumasalungat sa Birheng Maria at ginagawa ang gawain ng dyablo. Si Jerry ay nagsimulang makarinig ng ilang mga tinig, at pagkatapos ay si Mary ay nagpakita sa kanila at inatake sila. Ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas sila. Susunod, pumunta sina Jerry at Natalie sa Archdiocese ng Boston para ipakita ang kay Giles at Delgard Hagen. Mga natuklasan tungkol kay Mary, ngunit sinabi sa kanya ni Giles na alam na niya ang tungkol dito. Napansin ni Delgard na hindi siya sinabihan tungkol dito, at ayaw ni Giles ng anuman. Upang makagambala sa serbisyo, nang maglaon ay nagsaliksik si Mary tungkol kay Mary, at sinabi kay Natalie na bago namatay si Mary, nagkaroon siya isang anak na inampo ng isang lalaking nagngangalang Nicholas Paquette. Ibig sabihin si Alice ay isang inapo ni Maria, at si Maria ay nakipagkasundo sa dyablo upang mabuhay sa pamamagitan ng kanyang mga anak at kanilang mga anak. At iba pa, pagkatapos lamang masira ang kanilang koneksyon, at nasusunog ang dokumentong yun. Nakita ni Jerry ang isa pang estatwa ni Mary na nabasag, kung saan lumabas si Mary. Ngayon ay sasalakayin na niya siya, ngunit pagkatapos ay dumating si Delgard at itinaboy siya. Ngayon, kumbinsido sa kung ano ang pinag-uusapan ni Jerry, sinabi niya na ang lahat ng mga taong naniniwala sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng higit na kapangyarihan. Ngayon, sinamahan ni Delgard sina Jerry at Natalie sa simbahan upang basbasan ang manika, at subukan ibalik ang espiritu ni Maria sa manika. Kapag sinindihan niya ang posporo, nakita natin si Maria na nakatayo sa likuran niya, pinapatay ito, at pagkatapos ay biglang ang apoy ay kumalat sa malaking krus sa dingding, na bumagsak at bumulusok kay Delgard, na nakatakda. Nasusunog din siya. Tumakbo sa labas sina Jerry at Natalie at pumunta sa ritual. Ang ritual ay napakahusay, na si Maria ay malapit ng sumipsip ng lahat ng pananampalataya ng mga taong bayan. Upang maging mas makapangyarihan, dumating doon sina Jerry at Natalie, at napagtanto na ang tanging paraan para pigilan si Mary ay ang gumawa. Lahat ng naroroon ay nagdududa sa kanyang kapangyarihan. Ngayon halos hikayatin ni Mary ang karamihan na isuko ang kanilang mga kaluluwa sa kanya, ngunit pagkatapos ay ginulo ni Natalie. Kanya, sinabi ni Jerry sa madla na gawa-gawa niya ang buong kwento, at hindi talaga si Alice, isang manggagamot. Nag-imbento siya ng ilang mga katotohanan tungkol sa nangyari sa kanya, nakakarinig at naglalakad si Toby. Ngunit sinasabing ang mga ito ay mga medikal na epekto lamang. Sa pagsama ni Natalie sa kanya, ang karamihan ay nagsimulang magbo at itakwil ang kanilang pananampalataya. Ngayon, sinabi ni Mary kay Alice na kung hindi nila isusuko ang kanilang mga kaluluwa sa kanya, hindi kailanman magsasalita si Alice. Muli, ngunit sinabi ni Alice na si Jerry ay nagsasabi ng totoo, at si Mary ay hindi totoo. Galit na galit si Mary at sinimulang sunugin ang puno, na nagdulot ng kaguluhan, at natalo si Toby.
kontrolin muli ang kanyang mga binti, at ligtas siyang binuhat ni Natalie sa labas. Pagkatapos, nakita ni Giles si Mary na lumabas mula sa nasusunog na puno, lumapit sa kanya, at tinanggal ang maskara. Sinubukan niyang duminahin siya, ngunit idiniin ni Mary ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at naputol. Nang makita ito, nagsimulang tumakbo si Jerry kasama si Alice, ngunit bigla siyang lumitaw sa harap nila. Pagkatapos ay itinapon niya si Jerry sa lupa, at nagsimulang gumapang, patungo sa kanya. At nang papatayin na niya ito, inilagay ni Alice ang sarili sa harap niya at kinuha ang suntok. Sa pagkamatay ni Maria sa kanyang huling inapo, ang kanyang espiritu ay hindi na maaaring magpatuloy na mabuhay. At sumisigaw siya habang nawawala sa limot. Pagkatapos ay hinawakan ni Jerry ang katawan ni Alice at nanalangin sa Diyos, umiiyak para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay bigla siyang nabuhay, at niyakap siya ni Jerry. Susunod, sina Jerry at Natalie ay sumama kay Alice sa libingan ni Hagen upang magbigay-pugay. Bagamat bingi at pipi na naman si Alice, nakahanap siya ng paraan para makipag-usap sa kanya. Sinabi niya kay Natalie na namangha siya na nakaligtas si Alice dahil wala siyang palso at hindi humihinga. Nang hawakan niya ito, ngunit naisip ni Natalie na marahil ay talagang gumawa ng himala ang Diyos. Pagkaalis nila, makikita natin ang isang talata mula sa Mateo Kapitulo 7:15. Mag-ingat sa mga bulang propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mabangis na mga lobo. Ang huling nakita natin ay ang rebulto ng Birheng Maria na umiiyak muli ng dugo.